Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert Sarmiento, na magbabahagi muli ng salita ng Diyos sa gabi ito. Ang topic ko po sa gabi ito ay pinamagatan ko na the fastest, the easiest way introducing Christ to unbelievers. At ako po ay magbibigay ng 5 panuntunan para magamit na gabay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Narito po ang pagkakasunod-sunod. Tell them Jesus loved them. Tell them that we are all sinners. Tell them they need the Savior. Tell them salvation from God, and it's God's gift for all, not because of human effort by doing good works for them to be saved. And lastly, tell them they need to accept Jesus Christ in their life for them to have eternal life with Jesus. Yan po ang ating tatalakayin sa gabi ito. Kapatid kaibigan, alam mo bang mahal ka ni Jesus at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? At ang magandang plano ito ay pinatunayan niya sa iyo at sa akin nung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung saan ito ay natala sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay manampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo ba kapatid kaibigan, may magandang plano ang Diyos sa iyo. At siya mismo ang nagsabing ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Magkaroon ng buhay at kasaganaan ng buhay ang kaloob ng Diyos sa bawat isa. Ito po ay matatagpuan sa John 10:10. Tanong mo na ba kapag kaibigan, bakit karamihan ay hindi nararanasan ang masaganang buhay na sinabi ng Panginoon na siya ay pumarito upang bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya? Kapatid, marahil ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang magandang plano ng Diyos sa tao hindi niya madama at maranasan, sapagkat kasalanan ang siyang nagiging hadlang kung bakit ang magandang plano ng Diyos ay hindi maranasan ng bawat isa. Sapagkat ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi maaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kasalanan po ang dahilan. At yan po ay pinatunayan sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam mo ba kapatid na ang tao ay nilikha ng Diyos upang makasama niya? Ngunit ang tao ay ayaw magpasakop. Ang tao ay lumayo at nagkaroon ng sariling lakad. At bunga nito, ito ang naging sanhi ng pagkasira ng kaugnayan niya sa Diyos. Dahil dito, sa katigasan ng ulo, ang tahasang pagsuway at pagwalang bahala, nagpatunay na tinatawag ng Bibliyang kasalanan. Dahil dito, nahiwalay ang tao sa Diyos. At ang kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Yan po ang sinabi sa Roma 6:23, sapagkat
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mayroon pong tanging lunas sa kasalanang nagawa ng tao. Alam mo ba, kapatid, kaibigan, si Jesus lamang ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Sa pamamagitan niya ay malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. Namatay siya para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ang kanyang pag-ibig ay pinadama niya sa atin nung panahon tayo makasalanan pa. Namatay si Kristo dahil sa atin. At yan po ay natala sa Roma chapter 5 verse 8. At alam mo ba, kapatid, na kailangan mong tanggapin si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ang pangangailangan ng pagtanggap kay Kristo, ito po ay natala sa John 1:12. Datapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatibagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yan po ay nadala sa John 1:12. Ang pagtanggap po kay Kristo ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ang kaligtasan po ay biyaya. Ito po ay regalo ng Diyos sa tao. Hindi po ito sa sariling pagsisikap para makamit ang kaligtasan. Ito po ang sinasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat ang sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya po ang kaligtasan hindi galing sa atin, kung hindi ito po ay galing sa Diyos. Kapatid, kaibigan, tatanungin kita, gusto mo bang tanggapin ang kaligtasang ino-offer ni Kristo sa iyo? Kung ang tugon mo'y oo, maaari ka bang sumabay sa maikling panalangin ng pagtanggap, at ang panalangin ito'y ariin mong ikaw ang nananalangin, kung saan sinabi ni Kristo, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung sino man ang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Yan po ay natala sa Apokalipsis chapter 3 verse 20. Ang tinutukoy po nitong pinto ay yung pong puso ng tao. Siya po ay kumakatok, at kung sino po man daw pong magpapasok sa kanya ay siya ay papasok kung magbubukas ng puso ang tao. Kung ang tugon mo'y oo, maaari kang subay sa aking panalangin at buksan mo ang iyong pinto upang siya'y makapasok sa iyong puso. Ama, lumalapit kami sa iyo at binubuksan namin ang aming puso sa iyo. Tinatanggap kanila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Ama, tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang buhay sa pagtanggap na ito, Panginoon, na paglapit nila sa iyo, Panginoon, at na maging Panginoon at sariling tagapagligtas ka ng kanilang buhay, Panginoon. Linisin mo po kami sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kasalanan mayroon kami sa aming buhay. Mula ngayon, ikaw po ang maghari sa aming mga puso at buhay, sa aming bagong buhay. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kapatid, kaibigan, kung inusal mo ang panalangin ito ng taimtim sa iyong puso,
ikaw ngayon ay napabilang na sa pamilya ng Diyos, napabilang ka dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kapatid, binabati kita sa iyong bagong buhay bilang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo. Salamat mga kapatid sa maigling oras ng pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabang ito, na kung saan tinalakay natin kung paano mag-i-introduce ng salita ng Diyos sa mga unbelievers, na kung saan meron tayong ibinigay na gabay para gamitin sa mga taong babahagi na natin ang salita ng Diyos. Salamat muli sa gabang ito. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon, kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo ay magdadaan ulit ng panibagong topic. Amen.